Huminto ako sa harap ng isang lumang parol, nakabaon sa puting yelo sa gitna ng masukal na gubat. Hindi ko maintindihan kung paano ito napunta roon, ngunit tila may isang puwersa na humihila sa akin para lapitan ito. Ang lamig ng hangin ay sumisingit sa aking mga buto, nagpaparamdam ng kakaibang panginginig. Sa kabila ng takot, sinindihan ko ang parol gamit ang posporo. Biglang bumigat ang paligid. Ang liwanag ay hindi mainit, kundi malamig at maputla, na parang nagmumula sa isang mundo na hindi ko maintindihan. Nagsimulang gumalaw ang mga anino sa paligid, sumasayaw na parang may sariling buhay, naglalakad sa niyebe ng walang tao. Nakita ko ang mga bakas ng mga paa, patungo sa akin, ngunit walang ibang tao sa paligid. Sa bawat hakbang na palapit, lalo kong naririnig ang mahihinang bulong na tila nagmumula sa hangin. Ibinalik mo ang ilaw. Nang lingunin ko ang parol, may mukha ng bata sa loob, nakangiti ngunit may luha sa mga mata na para bang naghihintay ng kaligtasan. Hindi ko na magalaw ang aking katawan, parang nagyeyelo ang aking dugo, at ang mundo ko ay unti-unting nagdidilim. Unti-unting bumalot sa akin ang mga anino, nilamon ang liwanag ng parol. Sa huling sandali, naramdaman ko ang malamig na hininga sa batok ko na nagdulot ng matinding takot. Sa sumunod na umaga, wala na ang parol, ngunit sa gitna ng yelo, may bago ng bakas ng paa, at isa na roon ang akin na parang isang babala na hindi ko na muling makakalimutan.